Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV at sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Buddy Javier. Good morning Mr. Javier, ano na po ba ang pinakahuling impormasyon ng Pag-asa tungkol po dito sa bagyong binabantayan natin? Yan nga po, ito nga bagyong Infa na nasa labas ng ating par. Lalo po ba itong lumakas at paano po ba yan kikilos sa mga susunod na oras at araw? Magandang umaga naman Amor at sa lahat po ng taga-subaybay ng Panahon TV. Yung pong bagyong may international name na Infa, na ito po inaasahan natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. At as of 4 AM kanina, ito po ay nasa layong 1,400 km east of Visayas. At ito po ay nanatili sa kanyang lakas na may maximum winds na 175 km per hour at may pagbugso naman na umabot ng 210 km per hour. Ito po ay kikilos west-northwest sa bilis na 25 km per hour. At ang itong bagyo pong ito ay hindi naman po inaasahan na maglalandfall sa anumang parte po ng ating bansa. Bagamat ito po ay gigilid paakyat papunta po dito po sa eastern section ng Japan. Ulitin ko lamang po ang nabanggit ni Mr. Javier. Ito po nga bagyong Infa, inaasahan po natin na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po yan. Kaya panatilihin po natin ang pagmamonitor sa mga updates na ilalabas ng Weather Bureau. At Mr. Javier, ito po bang current strong El Nino na ating pong nararanasan ay merong epekto sa lakas at ganoon din po sa path na tinatahak po ng bagyong Infa sa ngayon? Opo, tama po kayo. Yung pong strong El Nino may epekto po doon sa lakas po ng bagyo. At dahil po sa El Nino na yan, ito po ay nagtitrigger sa pagtaas po ng temperatura dito po sa karagatan. At ito naman po ang nag-trigger para lalong mag-intensify o lumakas po yung bagyo po natin. So dahil po dito sa current strong El Nino na ating po nga binabantayan din sa ngayon, meron po yung epekto o factor din po yan sa paglakas pa nitong bagyong Infa na ating binabantayan sa labas nga ng ating boundary. At Mr. Javier, eto naman, ngayon po bang linggo, ano po bang inaasahan po nating lagay na panahon base dito sa inyong inilabas na forecast? Maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pagulan ang maranasan dito po sa gitnang Kabisayaan, Silangang Kabisayan at dito po sa Mindanao. Samantala bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog ang inaasahan naman dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Ay, ilang bahagi pa rin po ng Pilipinas ay makakaranas pa rin ng maulang panahon kaya panatilihin po natin ang pagiging handa. At Mr. Javier, paano naman po dito sa lagay ng ating mga karagatan? Meron po bang epekto rin itong ITCZ sa sea condition natin for today? Sa kasalukuyan nakataas po ang gale warning at ang naapektuhan po dito po sa northern at saka eastern seaboards ng Luzon at saka eastern seaboards ng Visayas. At payo pa rin natin sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga malit na sakyang pandagat na wag munang pumalaot sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 4.5 meters po ang taas ng alon. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Javier, magtatapos sa po ang Nobyembre, ilang araw na lamang po yan, Kailan po ba inaasahan ang muling paglakas ng epekto nitong hanging amihan dito po yan sa ating bansa? Simula po kahapon, kung mapapansin niyo po, muling umiral po ang amihan na siya pong nagdulot ng pagkakaroon naman ng gale warning dito po sa northern at saka eastern seaboard ng Luzon at saka eastern seaboards po ng Kabisayaan. Ayan, simula kahapon po ay nagkaroon na po ng kaunting pagbabago rin dito po yan sa ihip ng ating hangin dahil muli pong umiral o nakaapekto itong hanging amihan dito po yan sa ating bansa, lalong-lalo na po yan sa bahagi po ng Hilagang Luzon. Maraming salamat po Mr. Buddy Javier sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At mga kababayan, kanina po nabanggit ni Mr. Javier ang tungkol po dito sa epekto ng strong El Nino dito po yan sa lakas ng bagyong Infa na ating binabantayan sa labas po yan ng ating par. Ngayon po alamin naman natin ano nga bang epekto ng El Nino dito po yan sa sektor ng agrikultura dito sa ating bansa. Pero bago po yan, alamin muna natin ang pagkakaiba nitong dry condition, dry spell at ganun din ang drought. So kapag po 2 consecutive months of below normal rainfall po ang naitala, ito po ay tinatawag natin na dry condition. Pero kapag umabot na po yan ng hanggang 3 magkakasunod na buwan, ay tinatawag na po natin ito bilang
bilang dry spell. And yung drought naman, it is defined by 3 consecutive months of way below normal rain condition. At narito po ang mga lugar na posible pong maapektuhan. Ang dry condition posible pong makaapekto sa Masbate, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Cebu, Negros Oriental, Biliran, Leyte, Basilan, Lanao del Sur, Sulu at ganoon din sa Tawi-Tawi. Ito naman po nga dry spell ngayong Nobyembre, apektado po nito ang Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, Guimaras. At ayon drought naman po, posible pong maranasan ang epekto nito sa Camarines Norte at ganun din sa May Sarangani. So patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV para po malaman natin ang updates na ilalabas ng Weather Bureau. Dahil isang bagyo nga po ang nagbabantang pumasok ng ating boundary, alamin po natin ano nga ba ang mga paghahandang dapat natin gawin. Alamin po yan dito sa Be Safe. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines, ihanda ang survival kit, alamin ang public storm warning signal ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Samantala, nakumpleto niyo na ba ang Christmas decoration sa inyong bahay? Aba, dapat kumpleto na yan dahil mula po ngayon ay 34 days na lang Pasko na. Sama-sama po natin ang sasalubungin dito lamang sa Panahon TV. At bago po ako magpaalam, babati lang po muna ako ng happy 50 golden years sa Bangbang Elementary School. Dyan po yan sa Pasig City. Maraming salamat po sa pagtutok sa aming programa live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.